good or weight loss. And so muna siya yung mga diagnostic methods with kanang barium swallow, endoscopy, and CT scan. So if ang person kanang na siya long-term nga acid reflux, so ang iyang esophagus or acid niya kay mo sige burn sa esophagus, and kung magsige ni siya, this constant irritation can cause normal cells to change into abnormal cancer cells, which is called ang Barrett's esophagus. So, unsay may tabo sa organ? Di ba ang mga narrow and ang mablock ang esophagus cause naa siya tumor. So, dili maka-pass through or maglisod og pass through ang mga pagkaon or unsay makasulod. So, sometimes maka-cause po siya of bleeding or irritation inside the tube. So, ang mga cause ani smoking, kanang alcohol damage, the esophagus cells, or kanang akong gusto tigay na acid reflux. So, kanina, as we can see sa image, we can see nga na siya yung mga cotton, kanang gapa diri gapa bend gamay. So meaning na siya tumor pero dili kay siya kanang malignant, so benign siya. And dili siya kay meaning man kay benign siya, so dili kay siya maka-spread sa other organ. So in short, benign muscle tumor sa esophagus nga dili cancerous. And other one is mo ni siya cancerous. And nga dali siya maka-spread po sa other organ. So second is tumor sa stomach. So abnormal cell siya nga grow sa stomach. So in stomach tumor, long-term infection sa H. pylori bacteria mo na siya cause ani o unhealthy diet. Mo siya maka-cause sa inflammation sa wall sa stomach, and na siya on type which is ang benign o malignant. And ang symptoms niya nara diri screen. Next. And also diagnostic methods after the endoscopy, CT scan, pyoneal treatment, hysterectomy, chemotherapy. So if kaning tumor mo thickens and maka-destroy gid siya sa stomach wall, so maglisod og digest or ang imuhang kaning sa stomach ni mga kwan. So it may cause bleeding or ulcer happen sa sulod. So ang cause ani katong bacteria which is called kanang H. pylori, salty or mga processed food, smoking or genetic factors. So as we can see na siya kanang sa image pakita na dako-dako na ang nagurot, so meaning na malignant na siya. So malignant siya or cancer sa stomach nga nagbara sa sumarag pathway or kanang agyan sa mga pagkaon. Next. Small pulmonary process. So, tumor siya develop sa small intestine. So, mora nga po the types, benign and malignant, symptoms, abdominal pain or cramping, nausea and vomiting, intestinal obstruction, blood in stool or black stool, unexplained weight loss, and ang diagnostic methods niya is small bowel followed ka ng CT or MRI, endoscopy or biopsy. So, kani siya, it usually happens due to kanang inherited disease or chronic inflammation. So, need ni siya surgery or treatment sa if ever. Yes. So, unsay may tabo sa organ? So, tumor mo block gyud siya sa food passage or causes bleeding sa small intestine. So, making the digestion and absorption hard. Next. So, sa figure
571, we can see na small ang growth sa colon, nag-cause siya of rectal bleeding. And sa 572, kanang nasa yung maraming siguro, na tungkol sa tumor and polyp na pwede mahimo siyang cancer. And sa kaning sa side na kwan, gipakita ni siyang step by step nga paghimo sa or transformation sa benign to colon cancer. Sa makita ko ang una wala pa, then after sa focal atypia is nagkasugod na siya butang o mga tumor hangtod na himo na siyang cancerous. So next. So colonic polyps, small growths that form on the inner lining of the colon. So colonic polyps are small masses of tissue arising from the bowel wall to project inward into lumen. So types niya, non-neoplastic, neoplastic. Non-neoplastic, non-cancerous. Neoplastic is cancer-related adenomatoous polyps. So symptoms, often wala pa siya symptom pero rectal bleeding, changes in habits, or mucus in stool. So colonic polyps are small polyps na nag-grow sa inner wall sa large intestine. So usually harmless na sila, but over time magka-turn siya into cancer if dili siya maagapan or dili mo mabalaan kung nakakaanay. So once I nakita po sa organ, so polyps will grow sa colon wall like small mushroom. So if not removed, mo ta magisulti nga pwede siya mahimong cancer. So yung treatment, polypectomy, regular follow-up, and diagnostic methods, which are colonoscopy, clinical occult blood test. And as we can see sa image, apple core kay mura siya apple and ang shape sa colon, and we can see nga mas maga na ang libara, so mas lisod na mo agi tong mga kanang dapat mga dira. So meaning cancerous na siya. So So colon cancer, a malignant tumor that starts from the inner lining of the colon or rectum. Colorectal cancers are the third most common tumors in the United States and the most common GI cancer. Now there is a screen, kanang mga kaluwing sa risk factors and symptoms. So colon cancers usually mo start siya sa polyps nga if dili ma-remove maka-cause na siya or mahimo na siyang cancer. And if not treated, mo spread na siya sa other parts. That's why kanang screening through colonoscopy is very important. So mo na siya i-diagnostic niya. Mga methods, colonoscopy with biopsy, CT colonography, stool DNA test, CEA, treatment niya, surgery, chemotherapy, targeted therapy, or immunotherapy for advanced stages. So, ang origin unsay may tapo day sa organ So, ang tumor gyapon mo-block siya sa colon, and it is kind of very hard for ways to pass and may spread siya sa mga duol nga organ. And as we can see sa picture, kanang colon cancer na siya na ni-spread siya sa other organ kay pag-organ. And that's the end of our report about abdomen. And so thank you so much everyone for listening. Again, we're the group 2 and goodbye. Thank you. I hope you all understand